Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Todo ingat ang ilang motorista sa mga pangunahing kalsada ngayong Lunes dahil nagsimula na ang unang araw ng pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy. Mula naman ika-6 ng umaga kanina hanggang sa ika-6 ng gabi, pumalo na sa mahigit 800 ang na-capture na violations. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Umarangkada na ang muling pagpapatupad ng Metropolitan Manila Development Authority ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ibig sabihin, kahit walang traffic enforcer na monitor dito sa command center ang mga paglabag sa kalsada. Kapag na-screen capture ang paglabag, kukuhanin ang detalye ng sasakyan at padadalhan ang may-ari ng letter of violation. Sa 8 oras pa lamang na pagpapatupad ng NCAP simula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, nasa 437 na ang naitalang violations. May mga na-capture po yung ating AI through CCTV cameras na mga violations na upon review ay in-invalidate. Tulad po ng mga ambulansya na dumadaan sa busway na allowed. Tiwala ang MMDA na magiging mas disiplinado ang mga motorista dahil sa NCAP. Noong 2022, nang unang ipatupad ang NCAP, nasa 114,000 ang naitalang violations. Pero nang ipatigil ito dahil sa temporary restraining order noong 2023, lumobo ang bilang ng paglabag sa 391,000. Paliwanag ng ahensya, bawat na-capture na violation ay hindi naman basta-basta i-issuehan ng notice dahil isa sa ilalim pa ito sa manual review. Todo ingat ngayon ang mga motorista na bumabagtas dito sa kahabaan ng EDSA dahil lumagpas ka lamang sa linya na hindi mo dapat takbuhan, katulad na lamang ng motorsiklo ka, tatakbo ka sa bike lane at nakunang ka ng CCTV ng MMDA, 1,000 na agad ang multang ipapataw sa iyo. Ayon sa rider na si Ronnie, kinakabahan sir, kasi hindi ko alam, kahit hindi ko na maalala kung nakagawa na ba ako ng violation o ano. Kanina na wala namang harang pero hinuli nila. Kaya ang ginagawa ko sir, hindi na ako pumapasok sa bike lane kahit sa mga gilid sir, basta sa gitna na lang ako. Sabi naman ng taxi driver na si Mang Remy, mag-ingat-ingat na lang talaga sa susunod lang tayo sa batas kung ilang utos ng ating gobyerno. Makakakuha ng kopya ng video ang mga motorista kung nais na i-contest ang violation. May kiklik lamang po silang link doon, i-fill up nila yung form. Hindi na po nila kailangan pumunta dito sa MMDA at pwede po nilang i-request yung pong footage ng pagkakahuli nila para po makita nila for themselves kung valid po yung pagkakahuli. Pwedeng bayaran ng multa sa Land Bank o sa MMDA Head Office sa Pasig City. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.